What's up guys? Nandito ulit tayo sa isang edisyon na, ano pa na ba to? 7 episode ng podcast. So, ayun. Bago tayo mag-start, may ipopromote lang muna ako na shirt kay Can't Stop Cadence. PM nyo lang yung page. Ayan. Kung gusto nyo mag-score, ayan. PM nyo lang si Can't Stop Cadence sa Instagram tsaka sa Facebook. Yes, sir. So, pakilala muna tayo, no? Yung mga ating mga kasama natin dito. Let's first, si Heb Abi. Hi Bobby, welcome to the show. Ay, sorry. Mechanic. Mechanic ng the one and only South Fix. And, sino katabi mo? Ako nga pala po, si Lawrence. Lawrence and... Otits! Yes. And si, Howard. And we have our... Another pangilang special guest. Pang-third guest. Oo. No? Pang-third guest. This, the legendary, no? The one and only... Tanananananan. Please come in. Ang Pinakamalakas sa pinakamalakas. Ito ang The iyong one and mic. only Fixie God. And only. Yeah. Please introduce yourself. Hi, ako si Ralph Basinang Yes. from Dasma. Also known as... Hindi ko man gusto pero ang tawag sa akin ay Oyabak. Oya ba? Kabayo. Kabayo. Shit. Start ka na sa Cringe. question mo. Bakit pala kabayo? Ayun. Yung kabayo, nag-start yan way back, 2017. Tagal na. 2017. Ako kasi nag-start ako mag-fix gear 2016. So yun, wait lang muna. Yun sige. lang muna yung Ah. unang fix gear mo, ganun, nabili. Pinakauna kong fix gear is yung mga standard fix gear na mabibili mo sa mga bike shop. Ano yun, worth 6,000 lang yun. Alloy frame siya, pero lahat ng components puro bakal. Ano yun, unang mong bike fix gear talaga? Oo. Nag-start ako nun mag-fix gear. Yun nga, 2016, second year college. Tapos, kulay orange nun. Bago ko makilala sa tawag na Oyabak or Kabayo, ang tawag sa akin ng mga tropa na nag-start ako, Pongkan. Yan, Pongkan. Ponks. Tawag nila sa akin. Dahil sa Pong. bike, no? Dahil sa bike. Kulay orange. Color orange yung frame fork. Color white halos lahat ng components. Pati yung rim, no? Yung rim Yung white stock, din, oh. Tapos yung rayos nun gold. Gold yung rayos nun, pre. Gold. Kaya pala. Tapos yung gulong nun, yellow. Ang kulay nun, no? May picture ata ako nun, pero sige, hanapin natin mamaya. Mamaya hanapin natin. Lalagay natin siya sa screen. Ano yun? So yun nga, nag-start yun sa Pongkan. Tapos wala, start lang talaga ako sa pagbabike. Bike lang ako nung bike. Nag-ano ako, Kabyang mag-isa. Tamang trip lang. Tambay sa Danyo. Pero, kino-consider mo na ensayo yun? O Hindi. leisure lang na Leisure lang talaga. Kasi parang, actually, hindi ko naman in-expect na mag-start ako sa racing. Kasi nung first time ko siyang nakita na may fixed gear, napanood ko lang siya sa Premium Rush. Yan. Ayun. Ang pinakauna ko, ang first love ko talaga is BMX. Yan. Shoutout sa Etibike, oo. yung group namin dati sa Dasma Cavite. Hanggang ngayon meron pa rin. BMX nga. Oo. Then parang napansin ko lang tagal ng progress ko, improvement sa BMX. Kaya naghanap ako ng iba. Then yun nga, nagulat ako, napanood ko yung Premium Rush. Panoorin niyo yun sa mga bagong nag-fix gear movie. Visa yan. About siya sa mga bike messenger sa Sa New York. New York. Ngayon, medyo nagkagulo-gulo. Doon ko nakita, paano sila nag-skid? Paano sila nagdi-drift? Drift pa nga tawag ko nun Doon eh. rin ako Jempoy, di ba? na- Jempoy pakinggan. Na-intriga rin. Drift. Paano nila Nakaka-inspire nagagawa din, yun? Nakaka-inspire So, yun, nag-search ako, nalaman ko, fixed gear bikes yung ginagamit nila. No brakes, single cog, fixed gear. Yan, steel frame, yan. Yung mga yan, nauso eh. So, bullhorn. Actually, yun talaga yung start ko, bullhorn. Naka-bullhorn ako. So, nung nabili ko nga yung fixed gear na yun, standard pa siya, talagang, pag nakita mo ako, pagtatawanan mo ako eh. Sobra. Normal naman na doon tayo nag-start. Normal lahat naman. Yun yung meta dati. Yun ang meta. Yun ang Makukulay yung mga batalya. Makukulay na bike. Makukulay. Neon colors. Yan. So, speaking of, racing, kailan ka ba nag-start ng sumali sa mga competition? Ganyan? Good Yun question yung na. Yan yung, dyan masasagot yung Oyabak.
So yun nga, nag-start ako nun. Tapos biglang nagkaroon lang ng first event ko is palaro ng Velodrome. Sa mga matagal na nag-fix gear, nagbabike since 2012. Yan, kilala nila yan yung Velodrome. Matunog na pangalan yan sa Cavite. Isa sa mga pinakamalalakas na rider yan dati. Yan, Talagang kilala talaga. kinikilala ko sila up to now. Pinamumunuan ni Doomlord, Mario Espiritu Santo, magpakita ka na sa akin. Nakikiusap ako. So, first race ko is yung Friday the 13th. Parang nangyari ata yun. Way back 2017 rin ata or 18, kung di ako nagkakamali. So, Alicat Race. Alicat Race. Yun agad ang sinalihan mo. First time yun, Alicat Race. Tabang mo Alicat na. Race, Alicat Race. Nung Alicat Race na yun, ang mga Evia, Alabang. Ang mga checkpoint Mulito, All Home, 3 lang yun. Then, awa ng Diyos, nakapasok ako. Top 13. Kasi pag yung 13 kay Doom, lucky number niya yun. Kasi malas yun sa iba. Sa So kanya. parang pang 13 ka, Oo, tapos pang ikaw ang 13 ako, may premyo ako. Ayos ah. And lumipat yung spot. Tapos, ang sinalihan ko naman ngayon, track stand. Yun yung first time na nag-champion ako. First event ko na nag-champion Hindi ako. kasi galing ka naman BMX no? Oo, so Marunong. medyo malakas pa balancing powers Oo. ko nun. And then, nung nag-start na ako mag-alikat, medyo nakikilala na ako. Doon na lumabas si JR Tabingo. Ay po, si JR. Botong. Si Botong, yan. Si Botong. Sa mga hindi nakakilala, si Botong, isa sa pinakamalakas Sa barko fixed na gear ata rider yun na nagbabarko, na nag-yosi habang umakyat ng Rempal. Rempal. Putangin na niya, inaraw-araw niya yung Balagbag yun. Rempal. Sorry, nagmumura ako Attention sa mga Okay lang viewers yan. natin. Napakalakas na. Ano lang, maiba lang. Ang eksena kasi dati, wala pang drag sprint. Oo. Alikat talaga. Yan, maganda yan. Alikat talaga. Alikat, oo. Naalala ko noon parang 2019 ata or 2018. 2019-2018. Nag-start yung... Alikat din agad. Oo. Yung DS na yan, lately Parang na ano lang lang yan eh. Parang ano Bago tawag lang doon? Yung extra lang na Oo, event na extra event lang talaga siya. Main talaga. Ang nagpasimuno talaga niyan is yung Laguna Fixed Gear. yan. Oo. Malapit na event nila. Punta tayo. Oo, punta Laguna tayo, Fixed Gear, tara. yan. Laguna Fixed Gear. Sana ano no? Wala pang specific date pero nag-post na sila na magkakaroon sila Pero ng once a year anniversary. Oo. Pero hopefully sana sana Event. magkaroon ng event ng drag Drag sprint. sprint. So, Nagiinit. oo. Last time na-miss ko eh. Oo. Hindi ako So, nakapunta eh. yun nga, yung mga unang panahon ko, alikat talaga yung matunog. Talagang... Sila Botong. Oo, yan. Sila Botong, sila Jimwell Ordonia. Yung mga matitikas na sa Velodrome. Talagang sila yung nananalo lagi. Sila Kuya Rankin Hias. Baka di nyo na rin naabutan kasi medyo matagal na. Saka yung karamihan sa kanila, nag-quit bike na rin. More on leisure na lang. Tas camping, yan na sila ngayon eh, ang trippings nila. May nakita kasi ako dun sa bike mo dati na may sticker ka ng Velodrome. Yan! Bakit? Velodrome. Paano ka magkakaroon ba ng ganun? O ano? Magandang question yun. Kasi di ba sabi ko sa inyo is yung leader or leader tuloy. Parang yung yung Founder. founder ng founder. Velodrome is si Don Mario. Mario Espiritu Santo. Sana magpakita ka na talaga. Kada Velodrome, meron kasing tinatawag na Velodrome Rider. Oh, yan. So, kada Velodrome Rider, meron siyang tinatawag na Velodrome Challenge para maging rider ka niya. Galing eh. Oo, iba-iba yan. Talagang ano. So, ilan yan? Ilan kayo yan? Sa rider, ang dami nun eh. Madami din. Marami na rin kasi ang number ko nun, yung nakikita mo sa bike Sticker, ko, number 32 yun, pero hindi na talaga yun yung number ko. May number pala. Oo, yun. number 22 ata ako nun. 22, 23, ganun. Medyo Pero sino pababa. kaya yung number 1? Si Doom? Hindi si Doom. Meron player talaga. Nalimutan ko yung name niya. Matagal, nung nag-start pa lang ako, nag-quit na siya kasi may pamilya na. At sobrang sabi ahid na nila talaga na kasi. sobrang lakas daw talaga nung ano na yun. Kaya number 1 siya. Oo. Oo. May mga mystery na Oo, nangyayari. meron, Sa- marami. Marami yan. Tapos, Galing. so, Solid yan. nag-quit siya. And hindi ko na rin siya naabutan. Nalimutan ko na rin yung name niya eh. Pero yun nga, sabi nila, yun yung pinakaunang Velodrome rider na number 1. Sobrang Ano yun? lakas. Bago mo makuha yung sticker, same din ngayon na pinapagawa sa inyo. Hindi, iba-iba. Iba-iba. So, Kanya-kanya yun trip. nga. For example, napapansin ni Mario na hindi ka naman pala karera, hindi ka ganong kalakas.
mas mahirap yung challenge. Nung time na yon, nung inalok niya sa akin yon, medyo matunog na yung name ko nun sa Dasma, sa Cavite. So, ang challenge niya sa akin, nakakatuwa 1 week straight lang ako tatambay sa Nueno. So, ikaw pa lang niya, hinakot. Parang ganon. Gusto mo Pero ba? may kasabayan ka na nun. Na mga member ganun. Meron din pero hindi ko kasi alam, hindi lantad. Kung sino yung mga ganon? Oo, yung mga ganon. Ano ba yung ano na yun? Discreet kami. Invitation ba talaga yon or pwede ka Hindi, pumunta sa kanya, gusto mo sumali, ganun? Ganun lang. Tatanong mo Ganun. lang. Doon gusto ko sumali yung rider Ah. Paano ba maging Actually, tatawanan ka pa nga nun sa una kasi pag di niya nakikita, di ka karapat dapat. Pagtatawanan ka nun Ay, may time na nag-chat ako doon, sabi ko, paano po sumali sa Velodrome? Na-post ako doon Ay, ikaw ba Ako yun? yun, pre, ako yun. Paano sumali sa bed? Naalala mo Na po? SS? Na SS? Na-SS yun nun. Profile picture ko nun, naka-Jeprox ako. Oo, Ako pero yun. tinakpan niya yun. tinakpan niya yung pangalan Ano sagot ko. mo nun? Nakalimutan ko na, pre. Basta sabi ko, Pinost niya yun. Tanda ko, Pinost sabi ko, niya, pwede po tanda ba ko ako yun. sumali ng Velodrome? Oo. Dahil na, kasi parang tingin nila dati sa Velodrome, parang Oo, mataas. mataas Oo, kasi kilalang kilala talaga Velodrome nun. Sobrang, pag naalala ko nga yung mga panahon na yun, medyo kinikilabutan ako kasi parang Parang mga Illuminati nga daw kayo. 80s Kulto? Kulto nga. 80s yun Kulto si Dum. daw kayo, kulto. Kulto nga daw kami, sabi nila. Pag nakita mo ba naman yung mga design ng shirt, saka jersey, puta. Kikilabutan nga. Brutal din no? Oo, So, brutal. ayun, tumambay ka brutal. ng Nueno. Tambay ako no. Sabi niya, 1 week, tambay ka. Sige po, 1 week, tumambay ako. After 1 week, Velodrome rider na ako. Ganun lang. Oo, ganun Pero lang. yung iba pinapagawa, 6 na Laguna Loop, Oo, 6 Grabe na naman. loop. Tapos magbabagyo ka 2 beses. Grabe naman. Isipin mo yun, di ba? Parang gago sasali ka lang doon sa grupo. May initiation pa, no? Alam mo, fraternity Sa'yo tambay lang. Parang ganun na nga siya Pero yun nga yung nakakaangas sa kanya di ba? Oo, kasi May binyag. may Oo, binyag. may siya. Kasi may kasabihan siya, earned, not given. Yan, Yun, earned, yun. not given. Tandaan mo yan. Paghihirapan. Paghihirapan mo lahat ng bagay na makukuha mo. So, Hindi yan bawal pala kailangan yung bibigay lang sa'yo. Bawal pala yung magchat-chat na. Oo, bawal yung magchat-chat. Next time, wag ka magchat-chat. Paano kung sasali sa Velodrome? Punta no? Baka nandun si Dum. Baka nandun si Dom. Abangan mo siya doon kung tatambay. Kaso wala. Hindi na active ngayon yung Velodrome, wala na talaga. Hindi ko alam kung magpapakita si Mario, kung magpaparamdam yung espiritu niya. Pero sana, magparamdam. So, ayun. Nag-alikat ka, tapos... Alikat, tapos nag-start ako biglang Anong bike mo na pala niyan ulit? Ganda Yun nga- pa rin ba yung Una kasi Colossi? nung nag-start ako mag-alikat, ang nilalaro, ang gamit ko talaga is yung orange. Ayun pa rin. Nakapag-champion pa ako doon ng mga 3 beses. Ang pinaka-memorable is yung yung event sa Nueno rin na palaro rin ng Velodrome. Dum. Meron dong isang building na inarkila nila yung rooftop. Rooftop nun. Maliit lang yung rooftop. Maliit lang talaga. Siguro. Ilang palapag? Ang layo. Parang mga 8 floors. Tapos natuktok kayo? Nandun kami sa Sarap dun, rooftop. Yung mga bike namin nasa baba. Tapos from Imus Nueno, ang checkpoint is yung 7-Eleven Dasma, UMC. Dos mo. Sa crossing? Sa crossing, yung may yan, 7-Eleven. Hindi yung crossing Hindi pa na ba nasa yun, may highway. Ay, Sa looban pa. sa loob pa? Sa looban pa. So, yun yung first alikat ko na nag-champion ako. Oo. Doon nag-boom. Doon na talaga na. Parang Tatakboy namin yun. Yung building, building. baba. Kuha mo yung bike. Ano yung bike? 8th floor. Naka-cleat shoes. Naka-cleat shoes. Hindi may mga nadudulas. Merong tinumakan sa lulod. Sakit. Doon ko ginawa yung counterflow ako. Counterflow ako sa Nueno. Doon sa may Aguinaldo Highway, tapat ng Lumina. Tapos tumama ako doon sa tumama yung balikat ko doon sa... Sa Imus? Oo, tumama yung balikat ko sa side mirror ng Pajero. Pasensya na po. Kung sino man po yung may-ari ng Pajero na yon, ako po yung naka-orange na bike. Sana po di ko po nasira yung sasakyan nyo. At Nung medyo, araw pa yun, nung araw po na yun, medyo, yun po, talagang ride or die ako nun Kaya pasensya na. Yun yung nag-champion ka nun. Oo, nag-champion ako nun. Anong mga, premyo nun? Ay, solid yung mga premyo noon. Ano yun, no? Siksik yun. Oo, ang nakuha ko nun na pinaka-solid, dito bar.
Paunang palaro ba niya yan? Hindi Ay, niya pa rin. uno. Pero solid. Marami, oo, solid talaga dati. Mapa-merch, mga shirts, lahat. Pati pyesa ng bike. Isipin mo, NJS stamp na Nito bar ang nakuha ko. Tapos meron pa akong DID na chain. Oo, solid. Magkano agad yon? Magkano registration? 50 pesos? Tapos 30 yung pesos? makukuha Tapos mo- makukuha mo, libo. Libo. Diba? Ganun ka-solid yung mga events dati sa panahon namin. Oo. Kaya nakakamiss balikan kasi karamihan ng event ngayon, hindi ka naman sa disclaimer po, baka po may magalit or what, wag sanang ma-butthurt. Yung iba kasi nagpapa-event para sa pera. Tama. Which is totoo. Kasi, syempre, ginagawa ng kabuhayan. Nila eh. Baka mabasya ko nito. Hindi, wala yan. Okay lang. So, hindi. Ano naman kasi, ganun talaga eh, normal eh. Oo. Pero nung time kasi namin, yun nga, napaka-solid nung kultura ng fixed gear. Culture, yan. Culture siya, culture. Na tipong kailangan masaya ka. Oo. Makapasaya ka Hindi na nila talaga. iniisip yung kung ano. Oo, kung ano kikitain. Although nandun pa rin yun kasi hindi ka naman tayo magpapaka-hipokrito na kahit walang pera, okay lang. Basta masaya. Hindi ganun. Kasi sabi ko lang, mas more on saya namin. Kesa sa, mas iniisip nila yung kasiyahan ng lalaro compared dun sa kikitain. Siguro sa tagal mo na rin siguro napapansin mo na Oo, yung pagbabago, no? Ang dami Dami pagbabago. Sobra. Ang dami. Totoo Nawala yan. na rin yung iba. Dati, naranasan ko, nag-aaway kami sa karera after ng race. Tropa kami. Sa loob lang. Sa loob lang ng race kami mag-aaway, pero sa labas, Mm. tropa kami. Mm-mm. Oo. Kanya-kanya. So, yun nga, doon na nag-start talaga yung tawagin akong Oyabak. Ang Sino nagpasimuno nun si JR Tabingo. Oo, si Hindi ko malilimutan Botong. yun, si Botong. Kaya simula nun, yun na, tawag sa akin, Oyabak. Wala. Bakit daw? Para daw ang kabayo eh. Gusto mo Tulin eh, makita? no? Malakas sumipa, ganun. Gusto mo makita? Ay, gago. Yun Ano ka yun. ba kapag-karera? Signature. Ganun, signature yun. Pag DS ako, kailangan gagawin ako para makasibok ako. May, Oh. may nakita kasi akong video na sobrang spinning mo eh. Uy, di ko yun. Dahil bakit ganun yung ratio mo na ginagamit? Bakit nga ba? Kasi sa amin sa Cavite, nasa gitna kami ng mga patag sa mga kabundukan eh. Oo. Malapit, may maraming patag, maraming kabundukan na pwede mong puntahan. Di tulad sa iba na, for example, Bulacan or Pampanga. Karamihan dyan patag. Sa Batangas, karamihan naman ahon. Pag ganun-ganun Luzon, sa Dasma, diba? eh. Sa Dasma, iba-iba. Merong flats, merong climb. Pero hindi all out na flats na mahaba, all out na climb na sobrang haba rin. So, doon, nasanay ako na light gearing. Light gearing. Lalo na yung mga sa akin, nag-impluensya. Yan sila Kuya RJ Haro, shoutout po. Yan, sila Ho. Sila Eagle Man, yan. Kilala yan ng mga makakapanood nung, nung podcast na to. Oo. Na kung sino yung mga yan, shoutout sa inyo. Yan, sa kanila ako Na-encourage ka nakikita. talaga Oo, na- na-encourage ako. Kasi nung time na yon nung namin, uso rin yung big ratio 53-30. Patigasan din, no? Patigasan. Sabi ko, ang lalaki naman itong mga to eh. Siyempre, hindi naman ako Lalaki na malakas. makita. Diba? Oo. Payat-payat ka pa nun. Ang payat ko, boy. Para akong adik. Sabi ko sa'yo, hindi, mas payat pa ako sa'yo, Bobby. Mas payat pa ako sa'yo. Mas payat pa ako sa'yo. Tapos laging kalbo yung gupit ko, kaya mukhang adik, tas ang itim ko. Yung panahon ng may nakita kong picture mo sa Ultra. Parang Ultraman, oo, yun. Parang ganun nga Yun, ata ano yun. pa ako nun, Gempoy pa ako nun, nakita mo yung bike ko, orange. Umuulan na. Pinakaunang Ultraman yun. Hindi Hindi na yun una. Parang medyo na nga yun eh. Gitna na yun ng gitna. era ng Ultraman Oo. eh. Medyo patapos na yun eh. Ang namayagpag pa nun, kung di ako nagkakamali, sila Christian Si Reyes. Yan. Yan. Sila Kalki Kalkay Salvacion. Salvacion. Si Yadu. Yado Salvacion. Yan. Yun yung mga idol namin dati. Pero hanggang last, ngayon. last Ultraman, di ba champion ka? Ay, iba Iba na naman nag-private yan. na kasi. Sila Winter naman. Sila ang Winter iba. niya. iba Ultra na. Knights ang tawag doon. Ako yung ako nag-champion doon. Kalaban ko sa championship si Lombos. Christopher Lombos, saka yung taga Green Planet. Oo. Yun, yung Nakadulan nag-second, din. ay nakadulan din. So yun yung mga mga iniidolo ko, saka yung pinakamatindi talaga na hindi ko malilimutan.
si Sok, Palisok. Sok, palisok. Sa mga newbies, Pamilya, sa Vincent. mga bago-bago, siya pinakamatindi talaga dati. Sobrang tindi nun. Nakwento mo nga na yung sa Alikat sa Nardong Putik. Nardong Putik, yan. Ano yan, event ni Don Mario. Tapos, ang registration nun, magugulat kayo. Kailangan mo lang magdala ng notebook o kaya mga crayons or school supplies na idodonate nila. Parang pa-charity. Charity, for charity yon. Galing. Tapos, tatlong category. Fixed gear, MTB, saka open cut. Kaso lang, nung time na yon, ako lang hindi na ako nag-register sa open cut kasi wala nga akong dala. Si Mario na gumawa ng paraan para makasali ako. Sa fixed gear lang ako. Kung napapapunta kayo ng Vermosa, dati meron dong parang pump track for MTB sa mga trail, trail. Yun yung alikat namin. Okay. Alikat yun, yung trail na yun. Alam mo yung kada checkpoint? Yung unang checkpoint, kumain ako ng sili. Yung pangalawang checkpoint, Ganun siya? Oo, ganun. Challenges siya. Oo, challenges Trippings, no? siya. Oo, trippings siya. Saya na lang. Gawin kaya natin. Ngayon, yung alikat, kasi magpipicture ka lang. Oo nga eh. Checkpoint, picture ka lang. checkpoint. Hindi, dun sa amin, ang checkpoint, kakain ka sili. Iinom, one shot ng gin. Gin Kumbaga, puro. inaano ka eh. Oo, gin puro na mainit. Tirik ang araw. Challenge talaga, no? Oo, tas sa dami-dami ng kalabaw, baka doon, hahanap ka ng kalabaw, si selfie ka doon sa kalabaw. Yun nga nagka, Oo. Galing. Nung time na yun, doon ko na kasama sa Racy Sok. Si Kuya Kuya Sok. Sok. Oo. Ang gamit niya nga lang nun Lagi is nakasando. MTB. Oo. Crap Oo, sando lang yun. Tapos, sombrero. Tapos nakatanil. Daming tato. Oo. Pero yung paa niya, kung nakikita niyo si Al Spinning din ngayon, siya? Spinning din spinning. siya? Talaga? Helicopter. Hindi lang helicopter yun. Parang yun, Mas jet malala- engine yun. mas malala pala sa atin Oo, yun. mas malala sa atin yun, Al. Wala tayong dun. Binatbat dun. Sabi ko sa'yo. May mga live kasi sila sa sa Ultra dati. Parang ban na ban talaga siya, no? Yes, sir. Hindi na pinapayagan. Oo, parang Hindi siya pinapayagan, sir. Parang pinoprotesta siya lagi. Kasi Sobrang sir, kahit lakas isang ata, palang gamitin niya, mananalo siya. Ganun malakas si Sok. Hindi, malakas talaga si Sok. Meron palang ganun, ano? Hindi Meron. pinapayagan dun sa Meron. Ultraman. Meron Oo, dati, meron. maraming Maraming May ganun ganun. pala. Oo. Kahit sa drag sprint, Oo. ang lalaki ng hitang gano'n. Oo. Sila Candido Keremit, yan. Buti sila. hindi man sila Oo. na, ano, Oo. kasi parang unfair naman na hindi sila makakasali. Ganun talaga kasi orga yung masusunod eh. Yeah, Ang, bagay. ang magagawa mo na lang nun, it's either manonood ka sa kanila habang naiyak ka or uwi ka sa inyo tapos manonood ka TV. Ganun. Naranasan ko rin yan sa Evia. Ano yun, nung time na yun, kasi every Saturday yun, walang palya yun. Merong Sa criterium. EB yan. Oo, Criterium. siya lagi Master. panalo. Oo, yan kasi, ano yan eh, ang nag-introduce naman sa akin ng criterium, si Kuya Rankin Hias, isa sa mga Velodrome rider. Ngayon, pinapunta nila ako dun. Parang puro alikat ka muna. No? Alikat lang talaga, hindi talaga, first time ko yun na sumali sa criterium race. Ang kalaban ko pa nun, sila Joselito de Lima, kung kilala nyo pa, oo, medyo wala na. Tagal na siguro. Oo, Parang 18 years old na kasi ako parang- ngayon eh. Parang, sino nga yun? Silito. Joselito Si Mang Toto? Hindi. Kala ko si Mang Toto. Si Joselito de Lima, tapos sila Tantoy, bata pa Si si Tantoy nun. Tantoy. Si Tantoy, Si Mark. wag natin daragan si Tantoy, malasa si Tantoy eh, di ko na kaya si Tantoy eh. Ano si Tantoy nun? Baby pa siya nun. Yun. Kasama niya palagi si Tolitz. Tolitz, Yan. yan. Lagi sila, dayo dun. Tapos yun, first try ko, syempre, wala akong alam sa ratio. Oo. Basic ratio lang ako eh. Ang bike ko na nun, kasi ang kwento pala, ba't nawala yung orange na bike? Hindi siya. Paano nawala lang sa akin? Paano ko nabitawan? Is, college ako nag-start, di ba? Second year college. Yung pang third year college ko, shit, malalaman ng nanay ko. Nako. Nagastos ko yung pang Benta tuition mo. ko. Ako. Oo. Kasi nung 2 years ko sa TUP, TUP ako, Technological University of the Philippines. Shout out po. Alma mater. Oo, ang aking alma mater. May tuition fee pa nun kasi hindi pa si Daddy Dutz ang presidente. Nung na si Daddy Dutz, diba, tinanggal niya na yung tuition fee sa mga state universities. Nagastos ko yung tuition fee ko, ina. Okay. Magkano yan? Pre, 8 million. Oh. Eh, nun,
Hindi ko rin alam, pre. Sana ko nagastos. Pero bakit paano mo nawala yung bike? hindi sa bike. Binenta mo yung Binenta ko bike? yung bike para meron akong Oo pang-tuition. nga pala. Patay. Tama lang naman. Binenta ko yung bike ng 5,000. Biniyahe ko siya from Dasma to Pasay para makipag-meet, makuha ko yung Ayo. 5K. Tapos nangutang ako sa ate ko ng pangdagdag ng tuition fee ko. Oo. Kala ko pang upgrade eh. Hindi, upgrade putik yan. Quit bike ka nun, Quit malala. bike ako nun, pre. Doon ko ngayon, nung after nun, mga after 2 months, sabi ko, Ang hindi ko happiness kayang, mo nun. hindi ko kayang walang bike kasi ang gastos mag-commute. Ang daming sakay, papuntang school. Kailangan ko makabuo. EUP ano ka? UP Cavite. Cavite lang ako. Kasi hindi ko kaya sa Manila. Medyo mahal yun. Malayo din. Malayo eh. Doon Ayan. pumasok ngayon yung tropa ko sa Dasma Fix. Pinakauna kong group. Dasma Fix ha. Iba yung nakita niyo yung Dasma Fix. Disclaimer lang po. Iba pong group yon pero mga tropa rin naman yon. And nagkausap naman na po. Okay na, po. settled Nag-vibe na. na po. Settled na po yung bata. Wag na po natin i-bash. Oo. Settle na. Buti Settled naman. na po. Settled na po. Ibang Dasma Fix po ulit yun. Yung Dasma Fix na kinabibilangan ko is yung may mga matatandang member, mga tito katulad ko, may mga balbas, bigote. Yan. Baka po nagkakamali kayo. At wala po kaming jersey. Wala. T-shirt lang po kami dahil mahihirap lang po kami dati. jersey nun? Hindi. Hindi. T-shirt, short. Minsan brief nga lang eh. Hindi, joke lang. Yan. T-shirt, shirt lang talaga kami. Kasi, noong time na yon, syempre, wala naman kaming mga kinikita. Pinahiram Lahat ka? kami doon, estudyante. Tapos kakaunti lang yung may mga trabaho. Syempre, alam nga na yung pasagot namin sa kanila, di ba? So, t-shirt lang kami noon. Di pa nga ako nagkaroon kasi wala akong pera eh. Nakakalungkot. So, yun nga. Paano ka Pumasok yung nakabike isang ulit? tropa. Si Kebong. Kevin, thank you sa'yo. Pinahiram niya ako ng frame. Yung frame na to, katay frame. Ang kumatay, tatay niya. Ay, yung malaki sa'yo. Yung sobrang laki sa akin. Na parang itsurang Jeff Rocks. Oo. For Na yung, ano niya, yung, eto, Seat yung, stay. yung seat stay niya, fork. Na wineld lang sa seat tube. Wow. Katay talaga. Tapos, ang malupit nun sa bike na yun, yung kaliwang crank arm, tumatama sa gulong. Sa gulong. Oo, sa gulong sa harap. 170 Yung gulong sa 165 harap. ata. 165 lang yun. Pero Kasi Tumatama. katay. Oo, katay. Ah, Tumatama sa gulong. Yung crank overlap, arm, lumilik, overlap, lumilik. Oo, overlap. yung kaliwa lang ha. Yung kanan, Hindi. hindi. Bakit ganun? Kasi tabingi yung bike. Ibig sabihin, hindi pantay. Ganun. Pero wag ka. Nananalo ako sa alikat. Oh, shit. Lumalaban ako sa kriterium, pumapalag to, breakaway pa. Tapang mo nun. Matapang ako nun. Kaya hindi nagmamatter yung bike. Kaya hindi Oh, dati wala talaga Dati, yung bike. Hindi, joke lang. Hindi, ano talaga? Nasa bike din. Sasabihin ko sa inyo, Tuhod may lang. may tulong ang bike. Pero ang pinaka ano talaga niyan, yung tuhod mo, yung puso mo, Oo. yung baga mo. Endurance. Oo. Minsan sasabihin mo na lang wala yan sa pana, nasa engine yan. Mm. Yun lang yun. Kaya yung mga ano dyan, yung mga batang gustong lumakas, bike lang kayo ng bike. Huwag kayong panghinaan ng loob pag may malakas na kasali, gago. Kasali si ganito, kasali si Oo. ganyan. Paano ka lalakas? Hindi ka lumalaban sa mas malalakas sa'yo. No. Di ba? Tama. Yun eh. Kasi kung hindi ka lalaban, hindi mo silang hindi ka lalakas kung hindi ka matatalo. Mm. Yun lang yun. Hindi ka lalakas kung hindi ka matatalo. Lahat kami nagsimula sa pinakababa. Baba. Tangin na, pag nakita nyo ang itsura ko dati, para akong tanga eh. Tangin na, Talaga tayo, nag-start sa ganyan. Kung may kriterium ako, ang helmet ko, nutshell na pula, MOB. Na-chill, ano? Oo, naka-ano pa ako nun, pre. Naka-strap pa ako nun. Ano yung galing sa BMX eh? Nag-BMX eh. Oo. Puso nga natin Oo. dati. Ang unang ride ko pala, pag mamalaki ko lang, MOA. Ang suot ko nun, maong pants, nakabans ako na sapatos, nakasando ko, tas long sleeve na polo, tapos nakasombrero ko. Ang sombrero ko nun, Domukun. Tapos wala akong strap. Wala akong strap. Ang paalam, ito malalaman na naman ng nanay ko. Hindi na Naku po, malaki yan. Malaki ka na. Ang paalam kasi nun, Tagaytay lang. Malapit. Malapit, Ah, oo, malapit Cavite pala na sa kami. inyo yung Tagaytay. Oo, mas malapit yun eh, kung tutuusin. Mas nakakapagod lang kasi puro ahon. Ang pinuntahan namin, MOA, Pasay. Siyempre wala kang strap, di ba? Gago ka eh. From Cavite, no? Oo, from Cavite, tapos yung traffic na yun. Parang gago nun. Di ba nung time na yun, ang daming tumatambay sa MOA naka-fixed gear?
Puta, pagdating ko ng MOA, ang yabang ko po, skid ako, parang ang tanga. Nanonood no? Tapos tinatawanan Ganun ng ano ko, dati, no? ng bike. Oo, tinatawanan nila ako. Di ko naman alam kung bakit. Yung pala mukha akong tanga. Nakaka-relate no? Doon kasi nag-ensayo mag-skid dati. Oo, dun sa may tapat ng 7-Eleven, Oo, doon. yan. Tapos, dun ako nakita ng mga yung pinakaunang gustong-gusto kong frame dati, Aventon. Oo, sikat na sikat ang Aventon dati. Oo, Aventon. Fixie, no? May kilala rin ako sumigat Parang sa Lamborghini. Aventon eh. May kilala rin ako sumigat sa Aventon. Ano meron? Sino? Wag na, bawal na name drop. Wag na natin name drop, baka mamaya mabasya ko, gagi Ang ka. Aventon dati parang sineli ng mga Oo, ng mga Pero, Yung si Nelly dati parang sobrang taas. oo, yun yung holy grail, Pag kumbaga. naka-Aventon ka, parang naka-Lamborghini Oo, ka na. oo. Yung Aventon dati parang sineli na ngayon. Oo, ganun. Tapos, Tapos, tsunami ka nga lang dati. oo, mayaman ka na nun kasi rare yun. Alloy. Rare ko, oo, alloy frame. Naku po, napaka mo nun. Tapos dun ko nakita, ay na, Aventon. Kuya, ulit kaya yung Aventon. Ganun pa yung mga tanong ko nun kasi syempre, bobo ka pa eh. Tanga ka pa sa pag-fix gear, wala ka pang alam. Doon ka sa ano eh. Oo. Tapos yun, dun na nag-start talaga yung cycling career ko, putik. Yun nga, so balik tayo sa criterium. Criterium, ang layo ng dami kong kwento, no? 2 hour special pala to, guys. Oo. Disclaimer lang, Nakakana 2 na tayo. Oo. 30 minutes. Oo, 2 hour special to. So, sa criterium, Sinalang ka. dalawa kategory. Cat A, Cat B. Sabi ko, ano po ba yung pag Cat A? Yun daw yung malalakas. Tapos Cat B, yung mga newbie. Sige po, sa Cat B po ako. Ha? Anong Cat B? Ikaw pwede sa Cat B. Sabi sa'yo. Yung nagpapa-orga. Kilala ka? Pakilala. Oo, kilala ko eh. Oo. Sabi ko, bakit? Sinala agad. Lahat ng alikat event dito, halos ikaw nagki-champion. Kilala ka? Sabi ko, iba naman po yung criterium eh. Wala kami pake. Sabi lang. Wala kami pake sa'yo, Rolf. Sabi sa amin ganun. Sige na nga, wala kang nagawa. Ang ratio ko nun, 48-17. 48-17. Ang gaan. Hindi. 48-17, yun yung panggamit ko araw-araw. Hindi pa ako natututo ng palitan ng ratio. Ang gaan naman. Oo. Nag-drag sprint nga ako sa C5 nun eh. Nung Oo, nandun kayo. diba? 48-17 ratio. Pumalag ka, di ba? Kasama. Ang gaan. Kot. Oh, di ba? So, hindi, nung nga yun, sabi sa akin, naku Ralph, di ubra yan. 17, mapapagod ka. Ang ginawa nila, pinahiram nila ako wheelset ni Kuya Rankin. Hindi ka na nibago nun. Bigat. Bigat. Para kang Ano lumilipad. ratio pala, ginamit mo? 48-15. Tigas no? Damn. Sabi ko, Nabonk ka. sabi ko, hindi naman bonk na pagod lang ako. Wasak lang ng kaunti kasi syempre ensayado ako ng time na yun. Tapos lang. Pero sabi ko, bakit nila na-enjoy yung criterium? Ang corny. Oo, corny ako. Nako-cornyan ako dati sa crit. Criticize mo. Oo, kasi ikot ka lang, paikot-ikot, tapos magtitirahan lang kayo. Oo. Ano yun? Ganun yung isip ko noon. Kaya nung una, Namulat ka sa alikat eh. oo, namulat ako sa, ang kinakarera ko, Bush. Oo. Yung mga Jasper Extreme, no? Jean. Extreme. Yan, yung mga DLTV. Mga igan. Oo, pinapakayan ko yung mga bus driver dati kasi kinakata ko lagi. Bastos yung mga yun eh. Nagwo-whoop-whoop naman ako. Oo, hindi nila Kala ako ko naman narinig. rinig kayo, no? Hindi, joke lang yun. Huwag niyo pong gagawin yun, masama po yun. Ang fixed gear bikes ay delikado. Pagkabago ka pa lang, gumamit ka ng preno. Yun. Baduy. Hindi naman kasi kinabado yun. Hindi, baduy yun. Hindi, joke lang. So, yun nga. Criterium. Nung first criterium ko, ang galing nakapwesto ako. Wow. Pangilan. Third place ako nun, boy. Sino first place? Sila Solid Joselito na yun. de Lima. Second. Mga OG rin. Hindi ko alam kung si Levin Ong eh. Hindi ko kasi tanda Pa eh. rin yun eh. Hanggang ngayon, tropa namin. Kasama niya. Yeah. Hindi ko sure kung si Levin Ong ang kasama niya. Basta ang tanda ko nun, Jasper. Basta Jasper yung pangalan, parang Jasper ata. Sila lagi ang Parang 1-2 nalala ko yun. Oo. Ngayon, yun nga, nung nag-start na yun, criterium, yung gamit ko pa nung bike, yung Katay frame. Ngayon, ang daming na lumalapit sa akin na tropa, nakikilala ko. Doon pumasok naman si Kuya RJ Haro sa sila Ate Venus. Venus yan. May tropa sila na si Kuya Arvin na meron siyang extra frame. Yung frame na yon is matagal nang nakatambak lang. Teka, parang alam ko na to ah.
Anong kulay? Ito na ba yung iconic na pink? Ay, iba pa yan. Ay, Iba pa. iba pa. Hindi pa. Wala pa, malayo pa tayo doon sa pink. Ano ba? Ano muna yon? Classic muna yung classic frame. Fuji Nakatay frame. Ooh. Iba na yung dropout na pang fixed gear. Tapos NJS Naniwa ata or Iriben na NJS fork. pa. Oo, yun. Pantay Yun na yung- to, pantay na. Pantay na. Doon ko ngayon, oy, nako, sabi ko sa'yo, doon ngayon, yun yung, oo, yun yung ginagamit ko ngayon pang ensayo nun. Yun yung ginamit ko pang ensayo sa Lagarista 4. Uy, Lagarista 4. May nauna na palang lagarista nun. Meron ng Alex 1, na lang 2, and 3. So, kasi, kids pa ako nun eh. Baby pa ako eh. Kahit second year college na ako nun. Saan ginanap yung 4? Yung 4, ginanap siya sa... Ang starting point niya is St. Dominic sa may McDonald's. Ang finish line niya is Pico de Loro sa DNR. So, malayo siya, parang almost, 30 km ata. 30 o 35. Parang mga ganun. Di ko sure kung 30 Ewan ko, di ko nun. grabe naman yun. pre. Lagpas pa. Doon pa. Ternate. Basta di ko alam, baka ganun. Nagbike tayo, mautas-utas ako dun sa ganda init na yun eh. Uy, di ko alam yun, di ako nagbabike. Saan ako dinadala? Tapos yun nga, Doon mo ako dinadala. Tapos yun nga, in-entry pa sa amin nun. Ay, bago pala ako doon, may nag-chat. Siya yung pinakaunang nag-sponsor sa akin. Hindi ko malilimutan to. Sponsor ng jersey. First time ko yun. Oo. Si Kuya Totoy Gregorio. Ibig sabihin, lahat ng laro mo for the past na yung sinasabi. Lahat ng big events. Naka-t-shirt ka lang. T-shirt lang. T-shirt. Tapos may cycling. Yung nag-champion ako sa Alicat, naka-cycling short ako nun. Na pink. Tapos t-shirt. Tapos, Sando. Sando. Yan, Sando lang. Tapos, wala. Aero. My skin is my suit. Hindi, my skin is my suit. Yun na yun. Tapos, ngayon, nag-chat si Kuya Totoy, gusto mo bang, lumaro sa... Lagarista ba nauna o ano? Pero nagkikrit ka Ay, na hindi pare. Ang nauna, Hari ng Daang Hari, So, na yun. event ng CVT, Cavite Fixed Gear, CVT-FG. So, mga nakakakilala, yan, Marky. Saka si admin. Nalimutan ko si admin, sorry admin, nalimutan Basta ko. sila. Admin VJ, admin VJ, yan. Cavite Fixed Gear. Yung race naman pala na yun, maiksi lang yun. From Phoenix, gas station, dun sa may Molino, sa may Somo ngayon, hanggang Seaside Alabang. Doon nila unang... Isang street lang yan. Isang street lang yun. Road race. Road race siya, at the same time, ang finish line, DS. Kaya lamang yung mga sprinter doon. Kasi flat yun eh. Ang nanalo nun, sila Kirimit. Sila yon yung time na sumali ako. Oo. Pangalan nun? Hindi ako nakapasok Sila nun. Yan, sila Teng pa nun. Hindi ako nakapasok nun. Inisponsoran niya ako. Iyak-iyak pa ako nun. Kasi Yun yung gamit mo nakakalungkot yung classic. yung classic. Ay, hindi. Pinagamit na nila sa akin yung Yung pink. The legendary pink bike. Yan. Yung Colossi Triple classic Try. na eh. Pero yung classic na yun yung pang-ensayo ko. Okay. Oo. Pinapahiram lang nila ako ng bike sa mga karera. Pero Ngayon, yung pink, saan galing yun? sa tropa rin namin, sa Influence. Yan. Yung jersey pala, Ayun, Influence. Influence nga Yan. pala. Influence clothing. Yan yung pinakauna kong jersey. Sana may makita pa akong picture para mapakita ko sa inyo. Meron naman dito. Meron ka ba nun pa? Gagawa. Parang hindi ko gusto yan. So yun nga. Sa Seaver ba yun? Baka mamaya iba yan. Halo ka. Yan. Yun nga. Pinaano nila ako doon. Nakakalungkot. Di ako nakapesto kasi syempre, iba yung laro sa DS or flats. Iba rin sa climb. Kasi climber ako noon nung time na yun na nagbo-boom ako. So, yun na. Dumating yung time na in-announce ng Moralia Lagarista na magkakaroon sila ng Lagarista 4. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na from St. Dominic to Pico de Loro. Ang inano sa amin, ang ni-register is team category. Team category. Apatan? Tatluan. Tatluan yun. So, kailangan sa team category, tatlo kayong magkakasabay na papasok para matapos nyo yung time. Para ma-lock nyo yung time nyo.
para masabing manalo kayo or pang ilang place kayo para ma-determine. So, sabay-sabay. oo, ang nakaka-bad trip dito, yung mga teammate ko, di ko kilala. Ibig sabihin, mag-isa ka lang pumunta doon. Mag-isa lang ako. Wala kang team. Hindi, may teammate ako na sabi nila, ito, si Ron Valencia, saka si Carlo Carion, teammate mo to. Sino yun? Sabi ko, di ko kilala. So, Sila pumili or what? sila pumili. Ang ganito kasi yan, ang nag-sponsor sa dalawa, si Carlo Carion, saka si Ron Valencia, Velodum. Ang nag-sponsor sa akin, Influence. Kasi mas mahal ako ni Kuya Toto gagawin si Dum Gagawin si Dum di ako mahal, di ako love. So, yun nga. Pagdating ko na St. Dom, okay na, nandun na yung mga kinakatakutang team. Si Ron Valencia, taga Batangas. Ay, Sponsor ng taga Cavite. gago, di ba? Ang layo. Bastos, ang layo mo, ba't? Ano talaga na ito, favorite ka So, pagdating ko doon, maaga ako umalis ng bahay. Commute ako kasi ayoko nga mapagod. Dala-dala ko yung bike ko from Dasma to Bacoor sa may St. Dom. Sakay-sakay ko yung bike na Colossi 333 sa jeep. Pagbaba ko doon, wala pang tao. Mga after 30 minutes, may mga nagdati ng van, kotse. Yan. Ang isa sa pinaka-kinakatakutan dati, Team The Project. Sila Tolits? Hindi si Tolits, boy. Ano nga pangalan ng magkapatid? Nalimutan ko kasi magkapatid Sorry nalimutan ko na yung names niyo. Basta, Team The Project. Tas yung logo pa nila is yung Cobra. Oo. Na may parang Enemy. enemy yan. Yan yung logo ng enemy. Sila yung mga isa sa pinaka-kinakatakutan nun. At the same time, meron pang isang team na namayagpag from Pampanga. Yan naman yung Seed Composites. Oo, SID. Oo. Andyan din yung Team 1700s. 7 lang. Oo, yan. Yun sa team category. Sa individual, nandun sila Fidel Bretanya ata. Kung hindi ako Oo. Oo, Pang nagbabike third yun. place ata siya nun o fourth. Oh, malakas yun malakas yun. Andun din si... Galing nung kinikwento niya lang, nabibili ko Andun Intense andun lang sila yun, ano. Talaga Parang nandun ako. Andun... Hindi pre. Imagine mo pre, no? Parang nandun ako Hindi kasi ang nakakakilabot kasi pag andun ka, iba yung feeling, yung aura na tangina big names to mga Ibig kasama mo sabihin, sa nandun race. talaga siya Feel Oo. namin niya Hindi ko ginawa yung kwentong to, guys. Mukha lang akong tanga pero Parang nandun ako nandun talaga ako. Imagine ko oh. Oo, yung scenario. Ano, no? Tapos, so andun sa individual category yan, sila Fidel Bretanya, Christian Reyes, tapos pangalan nun, yung sa Rather Be Riding. Sila Marwood. Si Marwood, Calvin Marwood, yan. Nandun sila nun. Sila yung mga big name sa individual category. Oo, nandun sila. Ay, hindi. Parang wala sila yado nung time na yun. So, yun nga. Punta ako dun. Dumating yung mga van. Kaganda ng mga bikes. So, gugulat ka na lang. Ikaw, tanginan. Naka-jeep ka lang. Galing Dasma. Dala mo yung bike mo. Tapos sila. May mga sasakyan. May support sila. So, yun. Masaya naman. Nakakatuwa yung event na yun. Doon ko nakilala si Hindi mo nga kilala yung mga teammate mo, di ba? Oh, yun nga. Doon ko sila nakilala. Nung mismong race. Si Ron Valencia. Hindi ko alam kung dapat ko ba ikwento Pero, Ron! Hanap ka na nung... Wag na. Yan si Carion. Si Carlo Carion yan. Sa ano naman yan? Last P talaga siya pagkakatanda ko. Oo. Pagkakatanda ko. Batangas na siya ngayon. Oo, parang ganun. Kasi ang ka-team niya dati nun sila Argel Porlas. Yan sila lagi magkakasama nun pagkakatanda ko. Hindi ka nanalo sa ano na to, event. Yan yung kami, nag-second place kami. Second place kami nun. Fifth ako nun overall. Ang kwento niyan, syempre race na kami nun. Dire-diretso na. Pagka-start nun, Ilan racing nun? Centennial. Wala akong speedometer. Pero speeding ka nun. Spinning ako nun, 48, Sumasabay ka sa kanila. 18, 19. Sino nag-first nun? Pinakauna, hindi ko sure kung sino dun sa dalawa. Ay, yata si Kiel dun Kiel. Si Kiel. Kaya yung naka-civic? Oo. Ay, Naka-wide bar siya nun dati. Hindi ko kilala yun. Yung time na yun, ata. Oo, naka-wide bar siya. Kiel Admin? Oo, si Admin din.
Oh? Hindi ko sure, baka sa mukha eh. Kasi hindi ko matandaan sa mukha. Mhm. Yun yung may So- mga picture din doon tayo na yun, di ba? So yun nga, kilala ko sila dun lang sa race. So, ang sabi lang namin, sabi namin tatlo, dapat magdikit-ikit lang kami. Hindi kami pwedeng maghiwalay. Kasi pag nagkahiwalay So, kami, wala kang idea nun sa team? wala talaga, wala. Kaya palang nangangapakan. Oo, nangangapakan. Ang galing, may dalawang natira para sa kanya. Oo. Hmm. So yun nga, pagkadating dun, malapit na sa finish line. Nauuna na dapat kami. Si Ron Valencia ang nag-first dun talaga, pinaka nauna sa finish line. Sunod yung tatlong seed composites. Yung isa pa nga seed composites, medyo bibigay na, tinula ko siya. Kasi wala na akong hindi ko na nararamdaman na makakahabol pa si Carlo nung time na yun. Kasi si Carlo, nababad trip kasi si Carlo pag naalala yung kwento natin kasi inaasar namin siya ni Ron na pabigat eh. Joke lang. Sprinter kasi siya, so hindi, given na hindi siya talaga ganun ka all out sa climb. Inula ko yung seed composites. Nag-thank you pa nga yung parang manager nila ng sa akin. Oo, ganun. Kasi Solid talaga. kahit naman ipilit mo, di naman magiging first yung team nyo kasi wala yung isa eh, di ba? Tulak mo na lang para di. Oo. Dumating si Totoy, after ko itulak. Ralph, malapit na, kayanin mo, ganun. Nakakatuwa yung feeling na ganun. Sige, malapit na. Binigay ko na lahat. So, yun, panglima ako nun. Una si Ron, tatlong seed composites ako, tapos si Carlo. Kaya kami nag-second place sa team category. Pero sa sobrang daming mga veterano nun, no? Oo, kasi iba eh. Andun yung 1700s. Sila Sino na yun? Asawa ni Kim Obel. Ay, si Kapuno. Sir, di ka pa nakakabawi. Ano ba standing natin? 5-6? May score kami niyan. Kita kami Oh? naman sa May score kami niyan. Kami niyan eh. Magkatunggali kami lagi niyan. Pero mahal ko yan si Sed. Ano gamit niya the project na frame? Oo, yun yung napanalunan niya sa sa Yung jet props? event. Yung yun yung umiyak ako eh kasi sabi ni iyak ako nun eh. Dinarig ako ni Levin Ong. Baby pa kasi ako nun. Sabi ni Levin Ong, tinulak ko daw siya. Pero tapos na yun. So, yun nga. After nung race, kasi ako yung aminado naman silang dalawa, si Ron sa si Carlo na sila magaganda na yung bisikleta. Magaganda na pyesa. Lahat ng pyesa na napanalunan ng team namin, binigay nila sa akin. The project na clipless pedals, yung andel na crankset, binigay nila lahat sa akin. Kaya sobrang laking pasasalamat ko dyan sa dalawang yan. Kasi kung hindi dahil doon sa mga binigay nila, di wala. Pero ang galing ng kwenta nun eh. Oo. Ano lang yan? Haba, di ba? Sabi ko sa inyo. Ano lang? Oo. So, yun nga, after nung race na yun, ang dami ko na ulit sinalihan. Alicat race ng Tryon. Pero dun kasi sa Alicat race ng Tryon, medyo nagkalituan. Kaya hindi ako... Nung ipapacheck na sana, tama pala yung mga checkpoints ko. Akala namin mali. So, bago pa lang ipacheck, dinilit ko na. Kaya hindi ako nakapasok. Oo. Kasi nawalan ako ng gana eh. Kasi, ano ba yun? Ay, mali yung ano. Dinilit ko. Wala pa namang trash bin dati. Oo. Wala rekta deleted. So, wala akong ano. Hindi pumesto. So, after nun, nadami na. Doon na ako nag-start na talagang pag every time makikita ako sa mga Alicat events. Shit. Si Oya ba kandito na? Ganyan na naman. Which is, at some point, nakakatuwa. At some point, hindi nakakatuwa. Kasi, Hindi ka makalaro eh. hindi ka makalaro eh. Kumbaga parang naghahangad ka pa ng gusto mo ng mas malakas na kalaban. Kaso, yun eh, nandun ka na eh. So, ang ginawa ko nun, nagbayan-bayan kami. Dumadayo ako ng Laguna. Dayo ako ng Bulacan. Yung Bulacan, MCC? hindi, Alicat race din. Yun yung ang event ng ACSF ba yun? Basta ang konta ko nun sila Joma Rimahon, yung Seed Composites. Sabi nila, pre, merong event dito, punta kayo. Sige, Totoy, never talaga ako iniwan yan. Isipin nyo, from Bacoor, Cavite, nag-commute kami, dala-dala ko yung bike ko, to Bulacan. Commute ha? Nag-bus, nag-jeep. Papuntang Bulacan Sports Complex. Ang ruta nun, Bulacan Sports Complex hanggang
Ano yung, BMX Science Center ba yun? Tama. Ano? Caloocan? Caloocan. Tas balikan. What? Ako talaga yung nag-champion nun, dapat. Supposedly, kasi, sumemplang si Levin Ong, tapos yung isa kong kasama, naunahan ko. Tatlo kami breakaway. Ang problema, meron kasi silang, may rule sila na, kailangan, along MacArthur Highway, bibili ka ng isang chocolate bar, isang tubig, sa kahit anong 7-Eleven. At yung resibo, yun yung papakita mo. Proof mo. Nung time na yun, nandun sa third place, yung resibo. Kasi pinik-isa namin lahat. Sinabi ko, hindi, magkakasama kami. Wala. Isang bayaran. Ang ginawa ko ngayon, bumalik ako MacArthur Highway. Bumili ako ng chocolate bar, bumili ako ng water, bumalik ako. Third place, no? Third place pa rin. Third place ako. What the fuck? Third place ako. Lakas. Wala nga, nakakatawa. Isa lang dumating, isa lang. Third place. Third place. So, yun. Uwi kami luhaan. Tapos inaasar ako ni Tia Totoy. Ano ba yan? Frame na, naging bullhorn pa. Anong frame yan? Jeff Rocks rin. Oh my Jeff Rocks rin. God! Yung orange naman. Oo. Oh my God! Kasi dati di mabenta, Jeff Rocks. Kaso, nung time kasi na yun, ayaw kasi ng Jeff Rocks. Parang hindi siya tugma sa riding style ko. Kasi more on climb ako eh. Oo. First time mo naman talaga makikita. Oo. Pinaka-jayon. Siguro, weird. Ganun. Yun yung lagi nasa isip ko, weird. Parang sakit na ito sa batok, sakit na ito Bigat sa pa, likod. bigat. Tas Ako bigat. rin naman eh. Ano ba nakikita mo ang Jeff Rocks? Ano naman eh? Yung jayon niya naman pa ganun. Oo. Kung Sa, baka unique na lang. sa ano siya, for lifestyle talaga. Lifestyle talaga. Hindi siya for racing. Kung sasabihin mong for racing kasi hindi ko talaga siya marirecommend. Medyo marami-rami na ring experience sa pangangarera. Kahit DS siguro di ko marirecommend kasi ang bigat eh. Ang sub-sub niya masyado eh. Ano masasabi mo? Umaangat yung umaangat. Umaangat. Tapos, ang bigat. Magkano ba? Hindi. Ano tingin mo sa pricing ng Jeff Rocks ngayon? Magkano ba ngayon? May nakita akong 40K, eh. 40K. Oh? Oo. Ano touch mo doon? 18K lang yun eh. Oh, di ba? 18. Nagsisale pa yun, di ba? Nagsisale pa, di ba? Oh, 18. Ito nilabas siya parang mid 2019, 2020. Ang price niya ng brand new sa BMX Hindi pa Cycle. yun. Hindi 2020. Luma pa yun. 2018. Mga ganun. Tanda ko 2018 na. yun, ganun. Mukha na yung tanda ko. Sabihin. Ngayon, 18K lang yun. Tapos pibenta mo 30K? Sino yun? Ay, Hanapin mo nga yun. Hanapin mo yun. Joke lang. Hindi, kasi siguro, baka rarity, sinasabi nila. Pero, mabibenta nyo yun, dun lang sa nakakaalam nung history ng frame, sa mas nagbibigay. Sabi ko nga sa inyo, merong bawat pyesa may nakalaang yung tamang bentahan. It's either dito, sabihin nating mura yan, pero sa iba, mahal yan. Pero yun nga, kung yung Jeff Rocks tulad nun, yung kung history pinanghahawakan nyo dun and yung rarity na wala ng production nun ngayon, medyo mahirap yun kasi yun yan, hindi siya ganun ka nag-boom. Hindi ko sinisiraan yung the project. Magandang lahat ng pyesa lahat ng pyesa na gawa ng the project solid, lalo na sa BMX na hindi ako nagkaroon. tama. Yan. Solid yun, solid na solid. Yun lang talaga, hindi lang yun. Arman Mariano. Hindi lang talaga nag-boom yung Jeff Rocks kasi nga nung nilabas siya, parang napansin ko na more on racing scene na yung culture ng fixed gear. Hindi na more on lifestyle. Kaya hindi siya mabenta. Kaya hindi na siya naging mabenta. Siguro ganun. Walang sumasagot, mga naka-tri-spoke na yun. Oo, wala nang sumasagot. Kasi normally yun yung bagay dun eh. Tri-spokes, tapos 50mm, 70mm na rims, di ba? Mga build ni Cake. Oo, ganun. Wala. Kaya hindi siya nag-boom. Ngayon, kung bebenta nyo 30K, trip nyo yan. Hindi ko kayo ibabash dahil dun. Trip nyo yan eh. Diba? Hindi ko naman bibilin eh. Ba't ko ibabash? Tama. Diba? Yun lang Tama, yun eh. tama. Saka ano nila yun? So far, gusto mo pangit. joke lang. Ano yun? Sa kanila na yun. Huwag na natin sila i-bash. Kasi, ano na yun nila yun? Trip na nila yun. Yan. Oo nga. So, May nakita akong picture mo nung yung Red Ball Massacre.
Oh, magagalit na naman si Carlo Carion. Sorry na agad, Carlo. Huwag ka na magalit. Hindi, kasi ang sistema nun, nagkaroon ng event na uphill race. Revpal uphill race. Ang starting point is yung 2 km of pain sa Revpal. Yun yung pinaka... Oh, yun yung starting. Oh, pero tangina, kunat naman nun, pre. Hirap nun? Diyos ko po. Ang ratio ko 48-18. 48-18. Oh, medyo matigas nun kasi wala pa akong pamalit ng 49 eh. 48-18. Kasama ko si Ron Valencia. Gago yun eh. Alam mo ratio? 47-20. Naka-chub hub, naka-dolan, tapos carbon yung rim set. Solid yun ah. Oo. Tapos ganun din, ewan ko ano ratio ni Carlo Carion. Eh, hindi nga siya climber. So, nandun sa rules na pwede kang maglakad, pwede kang tumakbo, basta dala mo yung bisikleta mo. Talaga? Pwede yun. Allowed nila yun. Kasi, parang yung rules, parang in-adopt nila yung alikat. Alikat. Yung rules ng alikat is no rules. Basta makarating ka. Basta makarating ka, kung sumakay ka, eh, trip mo yan. Kaso lang, ano yung pagkapanalo mo dun? Parang nonsense, diba? So, yun. Nung nandun na ako, malapit na ako sa finish line, yung makikita, nakakit mo na yun, diba? Yung sobrang tarik na nasa gilid, yung gilid ay bangin. Meron yung ganun, may konting pahinga yun pagdating sa taas nun. Nakita ko yun, ang ina, nakakapagod, parang mas mabilis pag tinakbo ko. Si Gago, tinakbo. Tinakbo ko. Eh, wala na si Ron. Ang layo na ni Ron eh. 47-20 ba naman ratio eh. Si Carlo nasa likod ko, nagtatahi. Tinakbo ko ngayon. Pagtakbo ko, nakita niya ako. Hindi siya tumakbo. Hindi ganun yun eh. Pagtakbo ko, eh di nandun ako sa pahinga. Naratrat ko na. Pagdating ni Carlo sa finish line, ang sama ng tingin sa akin. Sama ng loob niya. Hindi niya ako pinansin. Kaya pag nakita niya yung picture namin dun sa yung podium. Nakabelo daw may tatlo nun eh. Oh, hindi. Influence pa rin ako. Pagkakatanda ko, siya lang yung malungkot. Kasi, ano daw, bakit daw tinakbo ko? Sabi ko, kasama sa rules yun di mo ba nabasa? Sabi sa inyo. Malamang di niya. Kaya nagalit na naman siya sa akin kasi inasar na nga namin nung lagarista. Tapos, nadali na naman ng Revpal. Eh di wala. Kaya hindi nagpapakita sa akin yun. Talagang literal na bike. Oo, kasi ako naman, gagawin ko naman yun kung sinabi sa rules na bawal maglakad, bawal tumakbo. Eh nakalagay sa rules eh. Doon pwede kang maglakad, pwede ka tumakbo. Okay lang yun. Eh di nag-second place si Tito Oyabak. Oh, di ba? Walang pangbabash. Third siya. Oh, ayos lang yun, 1, 2, 3 ulit kami. Ganon din naman yung placing namin lagi. Una si Ron, sunod ako, sunod siya, di ba? Basta climb. Yan. Malakas kasi pumiga yun eh. Ilang lagarista pala nasalihan mo? 2. Yung Yan. isa yung last. Yung last is 2019 ata. 19 ba? Ay hindi, 18. 18. Ayun na. Lagarista 5. Palok. Yan, Sampaloc Road, Tanay Rizal. Wow. From Pisong Capeto, Cafe Catarina. 22 kilometers, 2,456 elevation gain. Tama ba? 2,456 ba? Basta ganun 2,4. So, yun. Abang nire-ready yung event na yun. Anong ratio ko pala? 49, hindi. 49 ako. 49 ka? 49-19. Yun na yun, doon na ako nag-start ng mag-19. Kasi ang plano ko noon, magko-46 ako. Kaso naiwan ko yung chainring sa bahay. Nung madala. Oo, ang mahirap pa noon, pagka dating namin doon, bumiyahe kami, nakakotse kami, Honda Civic ESI. Wow. Kasama ko si Totoy. Tapos ako sa front seat, si Guido, saka si Jimel Ordonia nasa likod. Tapos yung mga bike namin nasa trunk, yung mga wheelset nasa likod. So, may team categoring in-entry influence na binubuo ni Jimel Ordonia, ni Guido, saka ni Axel Atienza. Baka hindi nyo sila kilala kasi hindi pala medyo, quit na pala talaga sila. Tapos ako sa individual. Pinasok nila ako ngayon sa individual. Ang kasama ko lang sa individual na tropa ko, si Ron Valencia. Ngayon, pagdating... May team category. Pero yung team, ganun pa rin. Natanggal lang yung natanggal lang yung... Ha? May natanggal na team? Hindi, natanggal yung team influence sa podium. Kasi sumemplang si Jimwell Ordonia.
Kaya hindi na napasok yung influence sa podium. So, anong nangyari? Umangat lahat. Ang number 1 pa rin doon sa team category, Seed Composites, sunod 1700. Ay! Tama ba? Oo, 1700. Tapos, di ko na maalala yung isa. Basta yun. Basta ano sila. Makikita nyo yan. Search nyo Moralia Lagarista. O kaya yung Lagarista 5. Yun, makikita nyo doon yung mga runner-ups. Si Ralph Basinag. Basinag ang tawag sa akin. Kaya, ayun, nung una track read lang, tangina, ang hirap pala nun. Makunat pala yun, no? Tapos, nung binaba rin namin yun, gago kami. Hindi namin alam na may ibang daan. Nag-clip out yung pedals ko. What? Ang gamit ko pa nun yung... Oo. Yung gamit ko nun yung specialized na body geometry. Yung mga mumurahing specialized. Yung plastic yung ano niya, yung sole. Tinubahan ko yung likod. Pre, kasi hindi ko alam kasi mamatay ako. Diba? Basan ako. Shit, boy ako. boy ako. Pagtingin ko dito. Puti yung ilalim. Pre, itim pa rin pero yan may tunnel, kaibang tunnel, pag ano no. Sabi ko nagago, di nag-isip. Ganda na ending. Sabi ko, ang ina pre, paano to? Wala akong pera, wala akong trabaho, hindi naman ako supportado ng nanay ko. Nang problema ako, pre. Kasi, tangina, ang mahal ng sapatos ng time na yun. Mahal. Yung Shimano dati, ano na yun? Hindi, XC nga kasi MTB clips ang gamit ko eh. Kaya pala nag-clip. Ay, nga pala pre! MTV ka pa nun? Ano nga pala? Hindi ko pala nakwento. Lahat ng mga nilaruan mo. Oo, hindi, Lagarista. Ang Lagarista 4 ko pre, ang gamit kong clips nun, Wait lang guys. egg beater. Eh, Egg beater na walang tension. ang luwag nun. Di ba Ang luwag, egg beater, yung apat, yung pa-X. Brothers. Oo, ganun lang siya. Na binigay sa akin ni... Maganda yun ah. Oo, mahal yun. Alam mo, nakakatuwa yung kwento niya. Kwento ko lang kasi nakakatuwa yung yung journey ko sa pagbabike. Yung clits na yun, yung first ever clits ko, ano yung binigay lang sa akin ng libre yun? Ng isang lalaki na nakita ko sa Evia. Which is yung MTB pedals na yun. Yung crank. Random guy. Random guy lang, sabi niya lang, uy, ayos yung pagbabike mo ba't di ka pa naka-clits? Wala po akong budget eh. Tara, sama ka sa akin, bibigyan kita clits. Ako, gago, kala ko nga, papatayin ako eh. Puta, binigyan ako, Crank Brothers. Nakita yung... Naklits. Ano mo? Yung pagbabike ko, hindi, pagbabike pa lang, nag-start pa lang ako nun eh. Pero hindi ka pa nakasali sa... Sumasali na, pero minor pa lang, alikats. Oo, nakakapedal na ako nun. So, pedal ka nakastrap. pedal strap. Bumalaro ako. Hindi lahat parang nung laruan mo, pero stop lang. Yung iba, Yung mga... parang siguro mabibilang ko mga 10 events, pedal strap, or less than 10 events. Yung naglaro ka na sa EBA yun na yun. Nung naglaro na ako sa Evia, yun na yung naka-clit shoes na ako. Nag-start na ako mag-clit shoes. Tapos, yun nga, yung egg beater. Egg beater candy. Saka pre, kailangan doon hindi makulit yung paa mo kasi pwede siyang mag-clip out anytime kasi wala siyang adjustment eh. So, ang tawag dito, ayun na nga yung sa Lagarista. Sa Lagarista, yun na, nag-start kami sa individual category. Pagdating namin doon, flat pagulong ko. Pinahiram pa ako ng interior ng tropa. Hindi ko na maalala kung sino, kung si Wensi ba. Ayun, tinira na namin siya ng 6 a.m. in the morning. Tapos, biyahe kami nun. Yung unang pagliko namin sa Jollibee, papasok ng Sampaloc Road. Nagtirahan agad. Parang pakaliwa ata yun. Pakaliwa. Ay, kanan. Paano ba? Pakanan, galing pisong pisong kape. Okay. Kanan. Tinira agad nila. Ang dami. Sige, tira. Tapos Sino ka sa bahay mo dun? si Ron Valencia lang. Dalawa lang kami. Magkatabihan lang kami. Kapre, kaya ba to? Kaya, tiwala lang. Nung nandun na sa steepest part, yung maraming poste na medyo malawak, doon ko naiwan si Ron Valencia. Ang kasama ko sa breakaway, na binabakbakan ko. Talagang bakbakan kami. Si Minjay Mangahis. Siya ngayon yung kasama ko sa breakaway. Ngayon, pagbaba kasi nung masyadong mahabang palusong, may crossing, 90 degrees na likuan. Wala pang marshal. Parang walang marshal nun time na yun. Overshot? Hindi naman. Hindi, muntik lang. Hindi ka na. Muntik lang boy, skid kami kung skid eh. Tapos nakapasok na kami, maya-maya,
may nararamdaman ako sa likod ko. May kumakalas. May sumusunod. Oo, may kumakalaskas. Pagtingin ko si Ron, walang bib. Wala nang bib. Wala nang jersey, naka-bib na lang. Bakit? Ano ba? Sabi niya, ang bigat daw ng tools, tas ang sikip ng jersey. Inubad niya, boy, ang lamig. Hindi, pero dun sa support, ang lamig sa Shera nun. Sobrang lamig sa Shera. As in, sobrang lamig. Nung last turn na, 4 kami nun sa breakaway, which is ako, si Minji, may inahuli sa amin, hindi ko na maalala kung anong name. Ako, si Minji, tapos si Ron. Si Ron Valencia tumira. Pinapahabol niya ako. Malulobot na tuloy. Sorry guys. Si Ron, tumira siya. And pinapatira niya ako, sabi ko hindi ko na kaya. Okay na yan. Sige, kaya mo na yan. Hindi na kita habulin. Kasi pag hinabol kita, habulin ako ni Minjay. So, battle for second sana kami ni Minjay. Kasi, hindi kasi nung kamay ko. Hindi ko na siya matanggal sa manubela. Sobrang lamig, pre. Isipin mo lumaro ng cycling jersey, wala akong grip. Naka-medyas at sapatos ka lang, tas helmet, tas wala kang gloves. Tapos, si Minjay mga guys, ang laking tao, gigit-giting ka. Puta, syempre, bibigay mo na yan. Laki mo eh. Oo, kasi talagang gilidan na kami bago yung si Minjay. Kaya sinumpa ko siya nung naglalaro kami. Pero mahal kasi Minjay, tropa na kami. Shoutout sa Minjay. Oo. Kahit matanda na, no? Ay! So yun nga, after ng race, nagpasalo ko kay Ketotoy. Ketotoy, hindi ko matanggal yung kamay ko sa manubela. Hindi ka talaga matanggal. Talagang nakadikit lang siya. Sobrang lamig. Ang lamig, sobrang lamig. Tanggal po siya ng jersey. Oo, ewan ko dun. Buwang yun eh. Mainit din sa Batangas, kaya magtatanggal ako jersey sa Sierra. Run! So yun yung third place naman ako nun. First si Ron, second. Yung may ala ko. JD, may JD siya. Ewan ko ininom niya yun. So yun. Pero, hindi pa kasi ako lasinggero nung time na yun eh. So yun. Yun na yung pinaka siguro peak. Tapos doon ako nag-start na lumaro ng mga DS, Laguna Fixed Gear. Pero nung unang start ko sa DS, di talaga ako nag-boom. Di ko talaga magets yung point kung paano gawin. Hindi ko maintindihan. Kailangan ganun. Parang recently ka lang nag-DS talaga. Oo, recently lang yung nag-start, yung bumalik ulit ako sa pagbabike. Nung nag-start yung C5. Yan. Doon lang yun, yung sa fix. Doon ako nag-boom ng DS ulit. Tapos yun nag-start na ulit yung journey ko sa pagtatrabaho, sa pagharap sa tunay na buhay, sa pagbabayad ng bills, sa renta, sa tubig, kuryente, internet, grocery, wag daw ako maingay. Reality hits you. Magbabayad ka na ng bills mo. So, yun. Anong masasabi mo sa mga bata ngayon, mga nag-umpisa pa lang? Jempoy. Joke lang. Inspirational. Hindi mo sinabi, akala ko naman yung sunino. Joke lang. Nagdaan naman, napaglipasan ng panahon. bilang nauna, hindi ko naman sinasabing na pinakamagaling kasi mas malalakas at mas magagaling sa akin sa scene na yun. Lalo na yung mga iniidolo ko nung nagsisimula ako. Na hanggang ngayon, iniidolo ko pa rin. Huwag kayong matakot na labanan yung mga mas malalakas sa inyo. Huwag kayong matakot na mapunta sa likuran nila, makita yung puwet nila. Kasi doon mo matututunan kung ano ba yung ginagawa nila, bakit sila nananalo. Yun yung napatunayan ko na sa sarili ko na kailangan mo ng konting yabang. Ayun, sumobra yung konting yabang. Kailangan mo ng konting yabang at lakas ng loob. Para, syempre, lumakas ka rin. Yun nga, sabi ko kanina, hindi ka lalakas kung hindi ka matatalo. Kasi normal yung matalo. Hindi ka si Peter Sagan. Peter Sagan nga, natatalo, ikaw pang normal na tao lang. Kapal naman ng mukha mo, magreklamo. Diba? Yun, lang yun. Ensayo. At the same time, basta wag ka matakot. Yun kasi yung nagkaano sa atin Yung takot na, paano pag natalo ko? Di natalo ka.
at least, trinay mo. Nakakaiba ng laro yan. Oo, kasi yung mga bata ngayon, napansin ko, Starting pa lang sa DS, nanginginig na yun. oo, nanginginig na sila. Although, ano naman yun, normal yun kasi baguhan. Pero yung takot kasi, parang napapansin ko ngayon, sobra na yung takot nila na, uy, pag may malakas, ayaw na agad. Ayaw na masensin niya yun. Papalaro na sila lang newbie category. Oo, yun, newbie category. Dapat walang kategory pag drugs. Oo, open dapat para masaya. Oo, salpuhan. Kaya Oo. nagpapa-event ako walang kategory. Saka ano lang, basta bike ka lang ng bike. Yung iba nga dati, tinatanong nila ako ano ensayo ko. San yung mga ride ko. Iba-iba eh. Papaliwanag ko lang sa inyo, hindi ako naglo-long ride. Kasi nung time na nagbabike ako, baon lang yung inaasahan ko. Hindi ako nasuportahan ng nanay ko na bibigyan niya ako ng pang-ride sa bike, ganito. Which is, so, naiintindihan ko yun kasi hindi ako lumaki sa mayaman ng pamilya. May kaya lang kami, kumbaga, nakakakain ng 3 beses ang araw, nakakapag-aral sa school, ganyan. Nabibili yung mga kailangan, yan. Pero yung gusto, syempre, pag-iipunan yan. Ganun. So, ano lang ang ride ko nun? Laging, Cabiang Tunnel, Cavite Loop. Cavite Loop yan yung pinakamaraming time na napunta. Siguro mga sa buong pagbabike ko, marami na sa akin kasi yung 10 mga ganun lang siguro. Tapos, hindi pa ako nakakapag-Baguio na ride. Hindi pa ako nakakapag-Bulacan na ride. Pampanga, hindi rin. Laguna Loop once lang. Hindi ko na inulit. Sakit sa puwet. Yun lang. Ang ride ko lang laging bundok. Tapos tamang tambay lang sa Snake Road. Pakit-kit lang dun sa mga above. Nung time na yan. Disclaimer. Nung time lang na yan. Pero yun. Yun lang. Ano na? Sana no? Ma-inspire kayo. Sana ma-inspire kayo sa mga sana ma-inspire kayo sa mga agaguan na pinagsasabi ko dito sa harap ng camera. Totoo nakaka-inspire yung... Pwede ba mag-shoutout? Gusto ko sana mag-shoutout. Meron pa bang battery? Baka malobat yan. Meron yan. Gusto ko lang shoutout yung mga tumulong sa akin. Hindi ko kayo may isa-isa. Pero yung mga talagang nandyan from the start, yung Dasma Fix, Influence, Max Out Cycling, Mangyan TV, Team Mangyan Elites, Skid Alley, yan. Sila yung laging nag-aayos ng mga bike ko ngayon pag gusto ko lumaro. BKB, syempre. Gupit ko lagi. Kuya Renz, yan. Si Kuya Matt na nasa ibang bansa na. Tapos yun, sobrang daming kong gustong pasalamatan. Kung di dahil sa inyo, hindi ako lalakas. Hindi ko maabot yung mga naabot ko na sa cycling Yun. Wala lang, ang saya lang na nakakatuwa na tangin na nagawa ko yun. No? Kahit gago-gago ako. Diba? Kahit yung... Nakakaano nga talaga Kung hindi pa kayo ma-inspire, ewan ko na lang. Yung si Tito Al nga sinabihan ko nun Di ka naman kumakarera, ba't ka naka-heavy gear? Sabi niya, oo nga no. Di ba? Si Helicopter, nanggaling kay Helicopter Senior. Joke lang. Yabang OG Helicopter. OG Helicopter. Pero yun na yun guys. So yun guys. Salamat. Kasi yun na nga, kung mafe-feel niyo yung sinabi niya, na nandun talaga kayo. Kasi ako na-feel ko Oo, nakatulala na akong gano'n Ini-imagine ko Oo, di ba? Parang, ang ingay ko, nonchalant ako. Nonchalant ako. pa yan. Kulang pa yung kwento nito guys. Dapat 2-hour special to Medyo, Nalobat kasi yung nalobat yung dalawang camera. Pero, Oo. nakaka-inspire talaga. Nakaka-inspire. Ano lang yun? Na-feel ko nga siya kanina Highlights ng buhay natin sa pagbabike. Ako, ang tagal ko na nagbabike ka. Pero, yung mga sinabi niya, talagang Pag siya yung nagkakwento, parang ikaw lang. nakaka-inspire ulit Andun ka Ang ingay ko kasi. Uy, pre, may emotion Totoo. Nakakabalik yung hit Oo. Tapos yung mga nakaka... Iba kasi talaga dati. Iba dati. Makakasama to magkwento. Ang galing. Kwento ko ba yung nag-inom tayo? Ay, wag na yun. Cut na. So, hanggang doon na lang guys. Salamat pala sa Salamat. mga sumusuporta sa Southcast. Sa mga followers natin. Na napakagaling. Salamat sa One and pag-invite. only. Salamat sa pag-invite. Salamat sa pag-invite sa akin. So, Guys. hanggang doon na lang guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.